ng energy crisis dito sa ating bansa. So si Trump is a great negotiator kasi. Yung ang natura niya, magaling siyang leader. Parang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, relax lang. Solusyon yung ating Pangulo na maging self-sufficient tayo dito. Maging independent tayo. Di ba? Yan ang leader. My fellow Filipinos, Hindi lang yan, mga kababayan. No? Pati yung supply natin, yung mga negosasyon, 22,578,000 litro ng diesel nandito na. Bahagi ng programang inilunsad ng PNOC. There will be a final blow. Donald Trump's secret plan to escalate. Basahin ko na lang sa inyo kasi mali-mali yung aking... Gaano ito ka-importante? Card Island. Ayan o. Asa na niyo yan, Mr. Maravi? Nawala. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kamusta po kayo mga kababayan? Si Trump is preparing for invasion. Si Trump may announcement siya. Yung pinaka-latest announcement niya ngayon, sabi niya, Trump announces he will hold off on striking Iranian energy sites for another 10 days. Di ba una 48 hours yung kanyang ultimatum. Tapos naging 5 days. Ngayon 10 days. Pero ang sabi, matinong movements, troop movements. Sa tingin ng mga military analyst, Trump is preparing for a ground invasion sa Iraq. Yung sabi ko sa inyo, matatagalan pa to. Kaya kailangan tayo magtulong-tulong talaga para sa kaayusan ng ating bansa, yung impact ng energy crisis dito sa ating bansa. So si Trump is a great negotiator kasi. Yung ang natura niya, magaling siyang leader. Parang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, relax lang. Habang siya nagsasalita, nakikipag-negotiate, may awak siya pamalo. Ready hiyampas. I-announce ko itong napakagandang balita mula sa ating Pangulo para ma-inspire tayo. Gumagawa ng mga solusyon yung ating Pangulo na maging self-sufficient tayo dito. Maging independent tayo. Di ba? Yan ang leader. my fellow Filipinos, today I am proud to announce another step forward in our mission to secure affordable, reliable energy for every Filipino. The Camago 3 well has been successfully drilled and tested, producing up to 60 million standard cubic feet of gas per day. It is the second major milestone under our $893 million Malampaya Phase 4 campaign, and it is significantly larger than our first. Camago 3 holds an estimated 2.5 times more recoverable gas than the Malampaya East 1 discovered. So together, these two wells are projected to extend the life of the Malampaya gas field by an estimated 6 years. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power, steadier power, and cheaper power. Malampaya gas costs us roughly 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour. Imported LNG costs 10 pesos and 30 centavos. More than double. Every unit of power we generate from Malampaya instead of imported fuel is money saved by households, by small businesses, by every Filipino that pays an electric bill. Alam natin lahat kung gaano kahalaga ito ngayon. Ang kaguluhan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya naman, ginawa natin ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya upang maibsan ang epekto ng kaguluhan nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. For the first time since the year 2000, new subsea pipelines are being laid in Philippine waters. Ibig sabihin, bagong tubo na itinatanim sa ilalim ng dagat para maihatid ang gas mula sa pinagkukuhanan patungo sa ating mga tahanan at negosyo. We are not just extending a gas field. We are rebuilding our energy infrastructure from the ground up. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026. And we are not stopping there. The next well, Bagong Pag-asa, sits 30 kilometers north of Malampaya and is already in the works. This is indigenous energy. It is ours. This is our future. And it is how we protect every Filipino from the burden of rising global fuel prices. Maraming salamat. Yan ang ating Pangulo. Nation builder siya.
tulad ng kanyang tatay. And solution-oriented My siya. fellow Filipinos, At alam po ninyo, kailangan talaga natin self-sufficiency. Hindi lang sa energy sector, pati sa ating pagkain, food production. O diba? Kaya sabi ko sa inyo, importante yung continuity sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan ma-extend pa. Hindi lang yan, mga kababayan. No? Pati yung supply natin, yung mga negosasyon, 22,578,000 litro ng diesel nandito na. Bahagi ng programang inilunsad ng PNOC, EC at DOE. Nakikipag-negotiate yung ating Department of Energy. Kaya huwag ninyong isturbuhin mga politiko, mga senador. Dinidistract ninyo. Tutok na tutok po sa pag kayo grandstanding. Tutok na tutok yung ating administrasyon sa pagbigay ng solusyon. Diba? O ito pa. Kaya mali yung mga sinasabi nitong mga senador. Langis na mula sa Russia dumating na sa Pilipinas. Report ito ng GMA. Naharap sa energy emergency, nahaharap. Report ito ng GMA News. Isang barko na may kargang mahigit 700,000 barrels ng krudong langis mula sa Russia dumating na sa Pilipinas. Ayon sa isang source na may nalalaman sa usapin, ang nagsalita sa AFP nitong Huwebes, nangyari ito ilang araw matapos ideklara sa bansa ang National Energy Emergency dahil sa nangyaring kaguluhan sa Middle East. Ganon mga kababayan, may ginagawa na solusyon yung ating gobyerno. Hindi yung puro daldal tulad ng ginagawa ng mga senador. Puro lang daldal. Puro kayo reklamo. Puro grandstanding, mga kababayan. Pero yung Pangulo, sige lang sa kanyang trabaho. Tingnan ninyo to. You just visit the Presidential Communications Office. Yan o. Para ikiklik ninyo, ano ba yung ginagawa ng ating gobyerno? Ayan o. Presidential Communications Office. Yan ang ating Pangulo. Ano siya? Para i-update ko kayo sa mga activities ng ating Pangulo. Matapos ang send-off ng mga doctors to the Barrios Batch 43 kahapon, agad binisita ngayong araw ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga doktor na nakadeploy sa Cabanatuan, Isabela upang personal na kumustahin ang kanilang kalagayan, kilalanin ang kanilang mga mahalagang papel sa pag-atid ng bisyong pangkalusugan sa mga komunidad sa lugar. Binigyan din ng Pangulo na patuloy ang pagpapadala ng mga doktor sa bawat munisipalidad, lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas upang mailapit ang serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Kasabay nito, ipinagkaloob ang 2 patient transport vehicles upang mas mapabilis ang pagpapadala ng mga pasyente sa medical facilities. May balance mga kababayan sa serbisyo ng ating Pangulo. Relax na relax ang ating Pangulo. Hindi apektado yung mga regular services sa ating bansa. Patuloy pa rin ang pag-iikot niya sa kung saang lugar para iatid ang serbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Di ba relax na relax ang ating Pangulo? Yan ang tunay na leader. Hindi nagpapanik. Pero yung mga senador, puro kayo grandstanding. Ibigay ko to sa inyo mga napaka-importanting mga balita. Tulong, suporta para sa mga drivers at operators ng jeep. Ayan, sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, 245,000 na mga drivers, operators ng higit na 1.18 milyong sasakyan sa buong bansa. Yan o, tinutulungan ng ating Pangulo. Yan ang mga activities na ginagawa ng ating Pangulo. Just visit the Presidential Communications Office page. Hindi po yung puro daldal. Buti pa itong si Barry Cuatro, mga kababayan. Tingnan ninyo yung sabi ni Barry Cuatro. Dati DDS ito. Sabi ni Barry Cuatro, mag-isa si Presidente na nagtatrabaho sa ngayon ng
makasama ko siya dito sa Cebu. Punong-puno ang schedule namin. Parang di na nagpapahinga ang presidente. Tapos ngayon may krisis dahil sa gira. Huwag nating sisihin ang presidente dahil lang sa taas ng presyo ng langis. Magadi tayo kung wala siyang ginagawa. Sa ngayon, kumikilo siya. Double time pa. Lagi kami nasa likod ng presidente sa paglaban sa krisis na ito. Kaya natin ito. Cebu Governor Pambari 4. Yan ang leader na kailangan natin. Hindi nangungulay ng politika. Tapos sige man lang ang mensahe na kung ano-ano si Sara. Ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan. Puro satsat. Sige lang ang record niya, mga kababayan. Para may rason siyang umiwas sa impeachment trial, sa impeachment hearing. Ginagawa niyang rason ito. Sabi ko nga, i-record na lang niya ito. Anyway, recorded lang naman. And i-replay niyang i-replay. Pero yung kanyang obligasyon na humarap sa impeachment po, kailangan i-comply niya yun. Ano, sa ating pagtitipid, unahin natin ang sapat na pagkain para sa ating pamilya. Pagpapagamot sa may sakit at ang edukasyon ng ating mga anak. Simulan na nating planuhin ang ating mga hakbang hanggang sa katapusan ng taong 2026. Yan ang mga ginagawa ni Sara. Sige ang record ng mensahe. Maliit man ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, makakaasa kayo na bawat isa sa amin ay patuloy na naglilingkod at naghahanap ng paraan upang makatulong, sabi ni Sara Duterte. Ano ang ginagawa ninyong mga tulong na masasabi nating significant na mga aksyon? Sabay sa report ng accomplishment niya sa loob ng 4 years, lumipas na 4 years, tree planting. Ayan si Sara Duterte. Pero yung ating Pangulo, tuloy-tuloy ang pagsiservisyo. Kaya tuwang-tuwa yung mga tao. Ito yung isa sa mga tulungan, mga kababayan. President, nakakaiyak lang po. Wala na po kami makapitan. Wala na tumutulong. Wala mautahan. Kaya maaksyon na lang magkaroon ng programa namin yung makakuha ko yung ayuda. Umiiyak siya, grabe. Makakuha kami na kahit Inabot niya yung kanyang reklamo. Agad sumaklolo yung DSWD. Balikan niya. Pinaanap ito ni ng DSWD, Secretary. Maraming pong salamat sa inyong abot kaya na may tutulong niyo sa akin. Nakita ko to. Salamat sa inyo po ako sa inyo. Kita ninyo. Nakita ko to. Nagpaabot ng reklamo na interview ng mainstream media. Nakaabot ka agad kay Secretary Gatchalian ng DSWD. Pinahanap. Very responsive, mga kababayan. Pero hindi yung reactionaryo lang. Nagre-react dahil may reklamo. Proactive po ng ating gobyerno. Pero, siyempre, may mga ganitong situation na hindi nakaabot, nagreklamo, na interview ng media, nag-react yung ating DSWD. Pinanap ni Secretary Gatchalian. Tulungan na niya yun. Ganun dapat, mga kababayan, kuryente mula sa araw. Yung mga solar, sa kuryente ba, dahil abot po yun ng 450,000 kada bulan. dito to sa amin sa Sa Bicol. kuryente ba, dahil abot po yun ng 450,000 kada bulan. Sa ngayon po, nung ako'y magbayad, 7,000 na lang yung aking binayaran. Pero sa presente ngayon, 3 buwan na, wala na akong binabayaran kuryente. Libre na lahat, wala na. Tatasis Sa wala na Kamso ngayon. rito po, goodbye malaking bill, Hilos Solar Power, from 400,000 per month, zero electricity sa Camarinesor dahil sa solar irrigation, sa irrigation pala to, sa Camarinesor mga kababayan. Irrigation project ni PBBM sa Camarinesor, mas bababa ang gastos sa produksyon. So good news ito para sa ating mga farmers. Kaya grabing pasalamat nila
Ito yung balita dito mga kababayan. Inspected the newly completed 332 million peso solar-powered irrigation projects of National Irrigation Administration in Camarines Sur, aiming to enhance palay production and reduce production costs of farmers. These projects are set to boost rice yield from the previous 70 cavans per hectares, increased to 90 to 100 cavans per hectares in the last harvest season, and leaving a drastic cut of ₱500,000 peso monthly. O, di ba? Kaya grabing pasalamat noon, 332 million pala. Solar irrigation project ni PBBM sa Camarines Sur. O kita ninyo, Kamsor yun mga kababayan. Bicol, talo dito mga kababayan si PBBM noong eleksyon. O, ito cold storage naman para hindi mabulok mga kababayan yung mga agricultural produce ng ating mga farmer. In-inspeksyon ng ating Pangulo. Cold storage. Tuloy-tuloy po mga kababayan ang ginagawang pagtrabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Para yung mga onion, sa Central Luzon yata to, mga kababayan, hindi po mabulok. Isabela, lokasyon sa barangay Ambalati, Isabela. Cold storage. Kasi di ba, napakalaking problema ng ating mga farmers yung mataas na presyo ng sibuyas. Ito na yung solusyon na ginagawa ng Department of Agriculture. Kasama ang Department of Agriculture, lakas ang infrastruktura para sa mga magsasaka. So, in-inspeksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Isabela yung mga facilities na kailangan para sa ating mga magsasaka. Modernong infrastruktura sa agrikultura. Ipinapakita ng proyekto ang pagtutok sa modernisasyon ng sektor ng agrikultura. Makakatulong ito para ang proyekto makakatulong upang pataas ang kita ng mga magsasaka doon sa rehiyon. So, suporta po ito mga kababayan sa produksyon ng sibuyas at palay. Layunin ng mga pasilidad na mapalakas ang produksyon ng mga pangunahing agricultural products. So yun mga kababayan yung ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Inauguration pala ng cold storage at warehouse. Pinasayaan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang onion cold storage at palay warehouse sa Isabela. Ayan, pinapakita ko po sa inyo para alam ninyo na hindi po namamahinga yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sige lang ang kanyang trabaho habang sinisiraan siya. In-announce ni Trump. Trump announces he will hold off on striking Iranian energy sites for another 10 days. Yan ang balita ngayon sa CNN. US President Donald Trump postpones Iran power plant strike. Says talks ongoing very well. Sabi niya. As per Iranian government request, please let this statement serve to represent that I am pausing the period of energy plant destruction by 10 days, sabi ni Trump, to Monday, April 6, 2026 at 8 p.m. Eastern Time. May specific na oras. Trump said on his Truth Social platform, talks are ongoing and despite erroneous statements to the contrary by the fake news media and others, they're going very well. Galit si Trump po sa mainstream media, kaya may sarili siyang Truth Social. Doon siya nag-announce. The Iranian negotiators are very different and strange, reported by Fox News. They are begging us to make a deal, which they should be doing since they have been militarily obliterated with zero chance of comeback. And yet, they publicly state that they are only looking at our proposal. Wrong. They better get serious soon before it's too late. Because once that happens, there is no turning back and it won't be pretty, sabi po ni President Trump. Kaya nagpalabas uli ng warning si Trump. Ngayon, pakinggan natin yung kanyang mga sinasabi at yung kanyang
demeanor, mga kababayan, i-observe ninyo kung paano siya. Ibang-iba siya, mga kababayan, sa mga politiko natin dito sa Pilipinas. Si Trump, firm siya kung magsalita and relax siya. Yan ang quality ng isang magaling na leader. Our mighty military. Press con. Deadline, given that there are some talks now. Do you have a new deadline before taking? No, I'll announce it. I mean, right now, you're talking about a deadline for doing some pretty big damage, even bigger than we've done. We'll see. Well, look, we have very substantial talks going on with respect to Iran, with the right people. You know, I told you about a president, right? Steve, can I reveal the president? Tatawanan He pa. said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil. 8 boats. 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox. But I watched it and they said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real. And I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. And I hope I haven't screwed up your negotiations, but I thought it was appropriate to say, because I did taunt you the other day by saying they're going to give us a present. And should Iran be able to charge a toll for the Strait of Hormuz? They're charging some vessels to go through. Well, should they be able to? No, I mean, they should be able. Ang sabi lang po ni Trump, 10 days niya ang binibigay sa inyo. Pag hindi, na tayo mag-usap. Kaya sabi ko sa inyo po, ang warning ni Trump, there will be a final blow. Donald Trump's secret plan to escalate. Basahin ko na lang sa inyo kasi mali-mali yung aking na-replay. Habang nakikipag-negotiate si Trump sa Iran, na dinideny naman po ng Iran, si Trump nagre-ready po for a final invasion ng Iran. So sabi dito, America reportedly planning final blow to Iran. Report ito mula sa Australian News Agency, news.com ng Australia, which could involve ground invasion. So iba, mga kababayan, kung magsalita si Trump, habang si Trump nakikipag-usap, ready siya for final blow. Kasi pag mag-fail yung usapan, hindi madala, sabi nga natin ganun. Trump is a great negotiator, a great strategy. Madaling sabi, pag hindi nadala sa santong dasalan, dadalhin niya sa santong paspasan. Kaya may ultimatum siya na binibigay. Una, 48 hours. Tapos, inabort niya. Then, next 5 days. Then, inabort niya na naman po. And this time, 10 days niya. Ano ang ibig sabihin nito, mga kababayan? Binibigyan ng pagkakataon na magbago ng isip, ng stand yung Iran. Then, para naman po, hindi isipin na, di ba, kinokondem siya, na masyado niya si Trump para ng diktador siya. So with this kind of strategy, hindi naman siya sabihing napakasamaan yung leader ni Trump. Hindi man lang binibigyan ng pagkakataon yung pag-uusap. Wala nang rason para sabihin ng Iran ang ganun. So mauubusan siya ng justification, valid justification, not to talk, to end the war, mga kababayan. Yun ang ibig nating sabihin. 3 beses binigyan ng pagkakataon, but still, tigas yung ulo nila, wala nang magagawa, kundi gawin yung dapat na. Kaya sabi dito, Donald Trump is reportedly moving towards ordering a ground invasion against the regime in an effort to deliver a final blow. Wala niyang sisihan, even as he speaks publicly about negotiating with it. The Times of Israel, citing an official
from one of the third-party countries mediating between the US and Iran says Mr. Trump appears to be leaning towards ordering a ground operation against Iran. The report says America is convinced Tehran will buckle under such military pressure. The official intimately familiar with the mediation effort says the US privately recognizes that Iran is not likely to agree to the concession presented in Washington's 15-point plan. May present yung Washington na 15-point plan to end the war. It has dispatched thousands of troops to the region in order to capture Tehran's Kurd Island on Trump's orders. Bakit niya, Mr. Maravillas, anong significance niyang isla na nandun sa Iran? Kurd Island, mamaya ibigay ko sa inyo. A second official from a mediating country warns that while the US may be able to capture the island, holding onto it for an extended period of time will require many more. So, a second official from a mediating country warns that while the US may be able to capture the island, holding onto it for an extended period of time will require many more soldiers in an extended period of fighting. Far beyond the 4 to 6 week window that Washington has told the public the war would last. While Saturday, the 4-week mark, the US still claims to be well ahead of schedule. Sabi dito sa balita. Ngayon, ano itong Kurd Island? At gaano ito ka-importante? Kurd Island. Ayan o. Asan na niya yan, Mr. Maravi? Nawala. Ayan siya. Kurd Island. Saan siya parte? Ulitin natin. Ayan o. Kurd Island. Ito yung Iran. Yun ang Kurd Island. Kuha natin yung mapa. Ayan yung Iran mismo. Ito siya. Iran. Quite. Andito siya yung Kurd Island. Maliit dito. Diyan parte. Sa Persian Gulf. Para lang may ideya kayo sa kung nasaan siya at ano yung significance ng island. Para may idea po kayo, ma-educate tayo. Ayan ang Iran, hindi siya moving. Ayan yung map, Iran. Napakalaking bansa ang Iran. Ito yung Kurd Island, ito Persian Gulf. Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman, Iraq, Saudi Arabia. So, may idea na kayo. Maliit lang siyang island pero napaka-importante siya. How significant is this Kurd Island? Ayan ang pag-usapan natin. Bakit target ni Trump na i-invade? Ground invasion yung kanyang gagawin. Kurd Island is Iran's primary maritime oil terminal. Kaya pala target niya. Itong island na to, mga kababayan, is Iran's primary maritime oil terminal. Nandun yung imbaka ng mga petrolyo, handing over 90% of its seaborne crude oil exports. Dapat talagang makontrol. Kaya may movement ng military, American troops papunta doon sa Persian Gulf for an invasion. Habang nagsasalita si Trump, nakikipag-negotiate at patuloy na ang defiance ng leadership na hindi na nga maintindihan kung sino yung namumuno kasi patay na yung mga generals. Si Ali Khamenei patay na. Remnants of the Khamenei regime na patuloy na nakikipaglaban, making it the beating heart of the nation's economy. So yun ang planong kontrolin ng Amerika ngayon. Located in the Persian Gulf, its waters allow super tankers to burst, acting as a crucial, heavily defended hub for Iran's energy infrastructure and military logistics. Kaya pala,
It acts as economic backbone siya po, mga kababayan. It acts as the main loading, storage, and collection point for Iranian oil, allowing the country to export its crude despite sanctions. Pag nakontrol yun talaga, mga kababayan pala, pag totally nakontrol yun ng Amerika, wala na. Kaya siguro gustong gumalaw ang mangialam na yung Russia at saka yung China kasi lumulusot pa. Yung mga friendly countries sa Iran, inaalaw yung supply to pass. Pero yung mga enemy countries, hindi po pinapaintulutan ng Iran. Binubomba nila. Kaya ito ang gagawin. Pag nakontrol ito ng Amerika, tapos na. Pero ang danger dito kung gumalaw yung Russia at saka yung China. Kaya bantay tayo. This is an exciting time. You have to closely watch, mga kababayan, yung mga developments na to. Na habang si Trump, relax na papapress con, may patawa-tawa pa siya. So unlike much of Iran's shallow coast, KARG possesses deep waters, allowing it to dock super tankers. Nandun yung mga super tankers na nagkakarga ng mga geopolitical target. Due to its immense impact on Iran's revenue, it is viewed as a high-stakes target in conflicts, with analysts noting that losing it could devastate Iran's economy. Kaya yun ang target ni Trump. Ay, hindi na sila makagalaw. Dependent sila dun eh. At pag hindi na makagalaw, kasi kontrolado ng Amerika, then, ang expectation siyempre ni Trump, Iran will finally surrender. It is heavily militarized and has been a focal point for military logistics, with a history of being targeted in wars, such as the Iran-Iraq War. KARG Island is owned and controlled by the Islamic Republic of Iran, located in northern Persian Gulf. It served as the nation's primary oil terminal, handling almost all of Iran's seaborne crude exports and serving as the critical hub for its oil industry. Located 34 miles northwest of the port of Bushehr, it is the beating heart of Iran's oil empire, facilitating exports. The terminal can handle approximately 7 million barrels per day. Yung history niya, it has a long history featuring archaeological sites from the Achaemenid period and ruins of the 7th century Christian monastery. Ganon ka-importante, mga kababayan, itong KARG Island na ngayon target po ni Trump for a possible and siguro in few days, next month na siguro, na ngayon kasi katapusan na March 27 till April 6 yung sinasabi ni Trump. Pero I think hindi na yun aabotin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas.
Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.